Naghamon ng isang duelo ng missile sa Ukraine si Russian President Vladimir Putin at sinabi pa nitong dalhin sa Ukraine ang pinakamahusay na air defense system ng Amerika dahil wala umanong sino man ang makakaharang sa kanyang ipinagmamayabang na Oresnik ballistic missiles. Alamin na buong detalye mamaya. At China, mariing tinutulan ang plano ng Japan na magkaroon ng nuclear weapons dahil ayon sa China ay isa umano itong paglabag sa pangako ng Japan at isang banta sa kapayapaan sa mundo. At Indonesia, agad na sinimulan ang mga bagong negosasyon upang bumili ng South Korean KF-21 Block II fighter jets. Ngunit ang gusto pa nito ay mauna sila sa pila, uunahin na gawin ang para sa kanila bago ang sa Pilipinas matapos mapili ng Pilipinas ang KF-21 bilang isang multi-role fighter jets nito. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa taunang marathon press conference ni Russian President Vladimir Putin, ilan sa mga tinalakay ay ang tungkol sa patuloy na digmaan kung saan sinabi ni Putin na ang Oresnik mid-range ballistic missiles na kamakailan lamang ay ginamit upang wasakin ang lungsod ng Dnipro sa Ukraine ay hindi man lang umano naharang ng mga air defense system ng Ukraine. Никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты. Ну а если вот те эксперты западные, про которых вы сказали, так полагают. Nag-offer din si Putin ng isang missile duel o isang duelo ng mga missile. Anya, kahit anong air defense system pa umano ang ipadala sa Ukraine, ay wala pa rin umanong kakayahang maharang ang kanilang Oresnik ballistic missiles. Пусть они предложат нам, и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, ну, скажем, такую высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар орешником и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона? Но мы в любом случае этого не исключаем, имея в виду, что все системы ПРО и ПВО все равно находятся у них в работе. И для нас будет интересно. Вот то, что я вам рассказал, это мне рассказывают инженеры, ученые, военные специалисты. Там на уровень политического руководства в Штатах тоже что-то рассказывают. Проведем такой эксперимент, такую технологическую дуэль и посмотрим, что получится. Интересно, думаю, что будет полезно и для нас, и для американской стороны. Inilarawan ni Putin ang Oresnik bilang isang exceptionally advanced at next generation na sandata. Ipinagmalaki din ito ang hypersonic na bilis at disenyo nito na nagpapahirap umano sa mga depensa ng kanluran na maharang. Inilarawan niya ito bilang isang game changer na teknolohiya na may strategic impact na inaangkin na kapantay nito ang bisa ng mga sandatang nuklear kahit na armado ng mga conventional warhead. Gayunpaman, matapos suriin ng Ukraine ang sandata mula sa mga naiwang debris nito ay natuklasang mayroon itong bahagi na panahon pa ng Soviet. Ang ilan ay kasintanda pa noong 1961 na may kaparehong bahagi na ginamit noong ipinadala ng mga Soviet si Yuri Gagarin sa kalawakan. Sinabi ni Putin na ang puwersa ng Russia ay umuunlad sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, sinabi ni Putin na handa ang Russia na makipagnegosasyon para tapusin na ang digmaan ng walang mga paunang kondisyon. Maraming problema pa anya ang magaganap at ang Russia ay nasa panig umano ng international na batas. At sa ibang balita naman, matapos sabihin ng senior official ng Japan at advisor ni Prime Minister Takaichi na panahon na umano upang magkaroon ng nuclear weapons ang Japan, abay kaagad na kinundinan ng China ang pahayag at pinapalakas ng China ang pagtutol nito sa pagnanais ng Japan na makakuha ng mga sandatang nuclear. Naglabas ng mga pahayag ang mga Defense at Foreign Ministry ng China na kinukundina ang umano'y mga pagsisikap ng Japan na muling imilitarismo at ito ay isa umanong seryosong banta sa kapayapaan sa mundo.
Sinabi ng tagapagsalita ng China na si Mao Ning na ipinahayag ni Prime Minister Sanae Takaichi at iba pang mga matataas na opisyal ang kanila mga ambisyon sa pamamagitan ng paghahangad na baguhin ang non-nuclear principle, pagtalakay sa potensyal na pagpapakilala ng mga submarino na pinapagana ng nuclear para sa pagpapalakas ng extended deterrence. At ang ganitong mga hakbang-anya ng Japan ay bumubuo ng isang matinding hamon sa pandaigdigan at ang non-nuclear principle ay tumutukoy sa matagal ng pangako ng Japan na hindi bubuo o magkaroon ng nuclear weapons. Sinabi ni Takaichi sa isang pahayag na sinusunod ng kanyang gobyerno ang mga prinsipyo, ngunit hindi pa malinaw kung ang pangakong iyon ay mananatiling hindi mababago habang hinahangad ng gobyerno na baguhin ang pambansang estratehiya sa depensa nito. At sa ibang balita naman mga kabayan, iniulat ng South Korean media na agad na sinimulan ng Indonesia ang mga bagong negosasyon upang bumili ng South Korean KF-21 Block II fighter jets upang maiwasan ang pagkahuli sa Pilipinas sa pila ng produksyon. Nag-alala ang Indonesia na maaaring mauuwi ito sa pila dahil ang Pilipinas ay pinili ang KF-21 bilang isang multi-role fighter jets nito. Mula nang inilabas ng South Korea ang KF-21 Block II fighter jets ay naging interesado ang Indonesia dito dahil malaki ang pinagkaiba nito kumpara sa Block I, kaya't sinabi ng Indonesia noon na magbibigay agad ito ng 20% na bayad. Ngunit sa panahon ng proseso ay paulit-ulit na ipinagpaliban nito ang mga bayad na humantong sa pag-atras mula sa proyekto at ngayon ay nagbabalik na naman at ang nais pa nito ay unahin ang paggawa para sa kanila bago ang sa Pilipinas. Epal din pala ito. Ang South Korean-made KF-21 Block II fighter jets ay isang ganap na advanced multi-role na version na may kakayahang tumama sa mga target sa lupa at may kakayahan din sa air-to-air. Kabilang dito ang pagsasama ng mga armas na may precision-guided at pag-upgrade ng mga radar, electronic warfare system at stealth.